Halo kayo, be. Ganun. Nakaka-asar lang ang life? Bakit napaka-unfair? May food court pala dito. Ngayon ko lang nakita to. Cheers. Say hi. Nakukulangan ako sa pinaka-pork. Dinaan sa sabaw, sa toppings. Alright guys, so nandito tayo pa rin. Hindi tayo alis ng Taiwan. So anyway guys, may pupuntahan tayo pero hindi ko pa alam kung saan. Ay, ano ba? Hindi, dalawa yung pinag-iisipan kong pupuntahan na night market. Tapos hindi ko lang alam kung saan pa. Ximending Night Market, which is familiar naman na tayo doon. Tapos yung isa pa is the Shili Night Market, which is first time natin pupuntahan ever. Like, kahit ng mga times na hindi pa ako nagpa-vlog, hindi ko pa siya napupuntahan kasi nga, bakit nga ba? Kasi daw parang naririnig ko na tourist trap siya because yung mga binibenta doon is medyo pricey compare sa ibang night market. Pero yan yung aalamin natin. And by the way, hello mga KMP natin. It's me again, Mark Paragas. At nandito pa rin tayo sa Taipei, Taiwan for another vlog. And may nabit pala ako, gusto ko lang isama, kaya ako nag-intro. Namit ko yung isa sa mga staff dito sa Cho Hotel. So ito yung ating accommodation for the rest of our stays here sa Ximending, which is 5 to 6 minutes walk lang sa Ximending area, like sa street market mismo. Pakilala ko lang sa inyo si Vito. Yeah. Where's Vito? Went out? Oh, okay. Oh, okay, I'll go there. Yeah, I'll go there. Thank you. That's a Cho Hotel 3 daw. So by the way guys, we have options actually na magstay sa Cho Hotel 3 or sa Cho Hotel mismo. So anyway, puntahan natin si Baby Jack. Jack! This is Rose! So anyway, ito pa pala. Si Cho Hotel 3 at saka si Cho Hotel, meron silang tinatawag na Cho Cafe, which is... Asa yung Cho Cafe? Ay, nandun pala yung Cho Cafe. Katabi mismo ng Cho Hotel. Tapos, yung isa naman is the Delectable Hot Pot Lab. So, si Cho Hotel 3, katabi niya itong hot pot. Dahil si Cho Hotel naman, katabi niya yung Cho Hotel Cafe. So, kapag magre-register kasi kayo guys, sa free membership lang naman, sa website nila, may welcome kit kayo, plus may envelope na ibibigay sa inyo. Yung envelope na yon naglalaman ng mga pwede nyong sulatan, postcard, mga ganyan. Tapos meron siyang coupon or voucher na pwede kayong makakuha ng free dessert kapag mag-dine kayo dito sa kanilang hot pot. And I think 50% off sorry i-ano ko na lang ulit sa kanilang cafe. So tara, pasukin ko lang tong Cho Hotel 3. And both accommodation guys, merong 24-hour snack bar, kaya sulit na yon. May instant pa sa lubong kaya. Nakakatawa guys kasi kilala na nila ako. Gusto ko lang makipagkulitan. Silipin ko lang. Oh. Hello. How are you? Hold on a moment. Okay. Oh, Mark, long time no. Hello, Jack. How are you? Nice to meet you again. Oh, let me introduce you pala. So guys, this is Vito and Jack. So if you're going to stay here in Cho Hotel or Cho Hotel 3, possible you're gonna meet them. Yeah, say hi. Hi. Yan. Yun lang. Yeah, I'll just drop by. See you again. Alright. So tara. Kita-kits na tayo siguro sa Ximending area. Mag-hi lang ako kay Baby Mingyu kasi kagigising lang natin guys. Oo nga pala, nawala sa isip ko. Natulog tayo ng buong hapon at kagigising lang natin. And currently it's 5:37 PM na. So dinner time na, baka magalit si Baby Mingyu. Sige, ipagpatuloy mo yan. Okay? So kita-kits tayo doon. Sige, ipagpatuloy mo yan. Okay? So kita-kits tayo doon. A few moments later. Alright guys, so nandito na tayo sa Ximen area. And say hi lang tayo kay Baby Mingyu. Silipin natin. Kinikilig talaga, no? Handsome baby! Charing. Hi, be! I just woke up. Nag-a-update sa billboard. Sabi niya, Bakit ako Bakit ako kinikilig? Kinikilig. Yan dapat to.
Nakakaloka. So anyway, ito na nga. Pinag-iisipan ko kung dito muna tayo sa Seamen Street Market or Shilin. Kasi guys, medyo busog pa yung pakiramdam ko. Ang last na kinain natin ay chung mga lunchtime. Tapos diba natulog tayo? Medyo natulog tayo ng busog. Kaya parang bloated pa ako. Actually, itong tabako guys, itong laki ng tiyan ko, bloated lang talaga ako. Kaya ngayon, pinag-isipan ko tuloy kung pupunta ba tayo ng Shilin kasi baka hindi natin ma-enjoy. So anyway, kung dito naman tayo sa Seamen area. So wait lang pag-isipan ko pa rin. Pero ito, pakita ko sa inyo kung yung mga nakapaliga dito sa Seamen Station or Seamen area para naman at least aware kayo. So guys, every time na pupunta kayo dito sa mga ka-empinatics natin dyan, take a video na nag-hike kayo kay Mingyu. Tapos try nating i-compile by the end of the year kasi nag-iiba-iba yung ano niyan guys, yung billboard na yan. Last year iba, itong January ata iba, tapos nagbago na naman siya ngayon. Okay, so ano lang kayo, hi Mark, ganyan, si Mingyu. Tapos i-compile natin and then pakita ko sa inyo by the end of the year. Diba? So anyway, ito guys yung Red House sa kabilang side. Tapos marami ring accommodation pa dyan. And dito guys, hindi nawawalan ng Watson. May Watson doon, may Watson dito. Tapos ito na yung Seamending area. Ayan, ito na yung kilalang Rainbow Pedestrian. Tapos ito na yung Seamen Station ng entrance and exit number 6. Tapos malawak pa yan, ganyan. So ayan, ang dami ko nang dada. Saan pa ba tayo? Shilin. Kasi kaya guys, let's go to Shilin Night Market. Tara, siguro lakad lang tayo ng lakad para matunaw ang taba. So, pasok lang tayo guys sa entrance exit number 6 ng Seamen Station. Kita tayo sa baba. Tapos, pakita ko sa inyo kung paano yung way. Okay? Hanap lang tayo ng MRT system map. Okay? So, kita-kits tayo sa baba. Xiao Long Bao. A few inches later. Alright guys, so nandito na tayo sa loob ng Seamen Station at ito yung kanilang route map. Papakita ko sa inyo kung paano pumunta ng Shilin Night Market. So anyway, nandito tayo sa Seamen Station, which is nandito yung blue line at saka green line. So ang gagawin lang natin, mag-i-interchange lang tayo going to the red line. You have the options na mag-take ng blue line para sa Taipei Main Station kayo or mag-take ng green line para sa Songshan na makaibababa. Then after nun, pag nag-interchange na tayo sa red line, pataas yan, papunta ng Shilin, which is the R16. At ang platform na sasakyan ninyo is yung Tam Sui Station kasi yun yung pinakadulong station. So ganun. Then from Shilin Station, saka natin pag-usapan kung saan yung iti-take ninyong exit para malapit na at para papunta sa Shilin Night Market. Okay? Xin chào. Bye-bye. Okay guys, so nandito na tayo sa Shilin Station. And again guys, di ba sabi ko nga sa inyo, first time ko dito. Nagkamali tayo. So if ever pala napupunta kayo ng Shilin Night Market, mas magandang bumaba kayo sa Jantan Station. Huwag dito sa Shilin mismo. Kasi if bababa kayo dito sa Shilin MRT Station, mga 11 minutes walk pa going to the night market mismo. Pero kapag nasa Jantan kayo, nag-exit or bumaba, mga 7 minutes walk na lang from there. Okay? So, since nandito naman na tayo, lakarin na lang natin from here para at least, di ba sabi ko nga sa inyo, busog pa tayo, di ba? So, maglakad tayo, follow Google Map kasi paglabas nyo dito sa Shilin MRT Station, wala na mga sign. Kundi yung sign lang sa exit, which is exit number 2 pag sa Shilin. Pero pag nasa Jantan kayo, take the exit number 1 para naman sa Shilin Night Market. Okay? So, same lang pupuntahan yon. Again, sorry na. Kasi sabi ko sa inyo, first time lang, di ba? So, hindi ako kasi gumamit ng Google Map from Seamen Station. So, ang ginawa ko lang, sige, Shilin Night Market. Baka malapit sa Shilin MRT Station. So, yun. Okay? Follow Google Map and kita-kits na lang tayo sa mismong night market. Okay? Again, Jantan. One station before Shilin.
Alright? Alright. See you guys there. Maglalakad-lakad ako ng 11 minutes. Okay? Bye! A few inches later. Alright guys, so after siguro mga 9 minutes of walking, nandito na tayo sa gilid pa lang to guys ng Shili Night Market. Kung lalakarin ba natin to, dire-diretso papunta doon, nandun yung pinaka-entrance. Tapos ang gagawin natin, since nandito naman na tayo, simulan na natin. Papunta tayo doon sa pinaka-entrance. Tapos, itong Shili Night Market pala guys is open daily from 4 p.m. up to 12 midnight. Okay? Tapos ang ganda nung dinaanan natin, medyo tahimik na neighbor. Tapos biglang, di ba, tahimik, biglang night market. Nakakatuwa. So, shall we? Let's go! Ito guys, so pinipilahan agad. And this is mushroom. Okay, so kaliwat kanan to eh. Nasa kaliwa. Tapos, ay, okay. So parang nasa almost dulo pala tayo. So wala masyado dito. So tara, lakarin natin hanggang entrance which is this way. Sarap na ano oh. Barbecue. Grabe guys, so king crab. Wow. Tapos nakikita ko dito guys, yung iba is nasa ibang night market din katulad ng sweet potato, merong mga fruit juice. Ito, mukhang healthy to guys, so lemon. Ooh. Tapos yung pork, ito guys, xiaolongbao. Tapos meron ditong Taiwan sausage, yung mini version. Ang gawin natin, pag may nakita agad tayo guys, huwag na natin palampasin. Ano agad tayo? Kainin agad natin. Tikman kaya natin to. Ano to eh, oh? Yung maliit, yung ganyan lang na version. I'll get one black pepper. Yeah. Oh. Nagutom tayo sa kakalakad. Actually guys, first time ko to. Nakakatuwa kasi every time na may pinupunta tayo night market, may natutuklasan tayong ibang food na hindi natin na-try. Spicy black pepper garlic. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So dito guys, may options tayo maglagay ng black pepper. Ayan. Tapos garlic. I-try na natin ito guys sa kaohsiung. Kasi, yan. Siya rin, unang meal natin dito sa Shili Night Market, ang Taiwanese mini sausage. Okay, so ano pa bang meron dito? Stinky tofu guys, so. Sino ang iibigin ko? Charot lang. Oh, may mga palaruan din dito guys. Oh. Gwapo naman nun. Mga Japanese. Ito may pet na manok dito oh. Guys, ang sarap nun. Tapos black pepper yung pinaka-powder ninyo. Ito. Taiwan clams. IT 你的呢？啊？IT 你的？ Mukhang malawak to guys, pero karamihan doon no, mga sarado. Ay, ang cute naman nun. May mga lantern. Ay, merong temple. Wait lang. May mga barbecue. Tapos ito naman. Ay, yun yung sausage. Ito guys naman, yung pinaka-sausage. Yung talagang binibili natin. Ayan. Garlic and cheese spicy. Black pepper din. 70. Oo nga guys, parang medyo pricey dito. Kasi 50 lang yan eh. Ay. Sorry naman. Sorry. Ay, ang ganda. Ay, yung ginagawa ng iba doon kumakain. Sa gilid ng temple. Oh, wow. Ayan
Ayan guys, nakahanap tayo ng patungan at saka dito sa loob ng temple, actually sa labas ng temple, sorry, may mga upuan, karamihan sa mga bumibili dito tumatambay. So first meal natin guys dito sa Shili Night Market, ang sausage, and lalagyan natin siya ng garlic. Actually guys, palagi tayong bumibili ng sausage na to, ng ganitong sausage, tapos hindi natin alam na pwede pala siyang kainin with the garlic. Kasi yung mga binibilhan natin sa Simending, sa Rauhe, walang garlic. Tapos sa Kaohsiung ko lang siya na figure out or na find out na pwede palang kainin siya with garlic. So try natin. Oh. Oh my god. Guys, ito yun. Oh my god. First sausage natin. And actually, second day pa lang natin dito. Technically, sa Taiwan. Ang sarap pala pag maliit. Masarap ba maliit? Basta matigas. Ay. Charot lang. Mainit, pero masarap. Tapos alam niyo ba, yung lasa ng garlic, hindi nyo siya masyado malalasahan. Kasi na-overpower pa rin yung lasa nung pinaka-Taiwanese sausage. Pero pang balance kasi siya para hindi kayo mahilo. Para hindi kayo high-blooded. Ganon. Guys, panalo to. Pero for the price, kasi nakakakuha tayo ng 50 50 isang sausage na mahaba. $50, diba? Pero dito kasi 70. Parang totoo nga yung sabi-sabi nila na mas mahal dito yung mga pagkain compare sa ibang night market. Ang pinakamura daw is Rauhe Night Market. So anyway, nandito naman tayo. Try natin, baka biglang dito pa lang tayo sa bungad at baka mag-iba yung price pagdating natin bandang gitna or sa dulo. Ayan, dito yung mga Japanese. Ang gagwapo nga talaga nila. Cheers! The best talaga guys. The best Taiwanese sausage. Ito sila oh. Arigatou gozaimasu. Ang sarap, promise. Kulang na lang rice. Okay. Butin ko lang to. Then on to the next one tayo. Taiwanese sausage, mini version for $70. Mark Paragas and Pinatics. Approved. Moments later. So guys, itong temple pala ay tinatawag na Shilin Sijan Temple. So guys, if ever pala naghahanap kayo ng basurahan, kasi dito sa Taiwan, limitado lang yung mga basurahan. Kahit nasa night market kayo, meron dito nag-iisa guys, sa gilid mismo ng temple. Ayan. Okay, or magdala na lang kayo ng garbage bag or plastic bag. O kaya naman, pag bibili kayo dito, i-take out nyo na lang. Palagay nyo sa plastic para at least gamitin nyo as trash. Okay? So tara. Actually, nakakita na ako ng drinks, pero mamaya, ng drinks na. Tapos meron din pala sa kabila guys na lantern din. Dito tayo galing. Merong watermelon juice tapos may mga tanghulo. Yeah. Dessert nila guys. Tapos mga chicken feed. Oh my. Yeah, nag-range from 150 to 200. Chicken feed guys. May spicy. Merong mga hindi naman. Ito kay Xiaolongbao. Xiaolongbao barbecue. Actually guys, yung parang per order nila, ang pinaka minimum $70 talaga. Kahit yung mga Xiaolongbao, yung mga barbecue, pati yung chicken barbecue, $70. Ayan, gwapo naman ito. Sorry. May 1,000 ako dito. Uy, ito, ano to? Ay, parang Aichung guys, oh. Oo nga, parang Aichung. Wow. Oh, Michelin guide sila guys. Nakakatuwa naman. Kaso medyo pricey dito. Pero parang marami. Ay hindi, sorry. Pag plain lang, nasa 40 at saka 50. Ito naman. Pork bun. Okay. Paras ng siopaw guys. Oil fares naman dito, $25 lang. Isa. Ito nga guys, so per steak nasa 100. Tapos ito naman guys, yung french fries na nauuso, yung mahaba. Ito masarap no? And nasa 120 at saka 130 kapag may cheese. Tapos guys, actually dito tayo galing.
meron kayong makikita ng mga kanto-kanto, mga ganito. Pwede nyo pasukin kasi meron din nagtitinda. Ayan, may nakikita akong mini version ulit ng Taiwan sausage. At saka may stinky tofu. Ayan, pasukin nyo yun sa loob. Pwede kayo dyan. Okay? Pero dito tayo. Para if ever tapos tayo dito guys, dito rin kasi malapit yung Jinshan MRT station. Para dito na rin tayo. May peanut ice cream roll din sila dito guys. Meron din Taiwanese popcorn pork ribs. Kaliwat kanan yan ha. Dito nakikita ko maraming maraming K-Sub. Ito, baka pwede na tayo dito. Yung ating black lemon iced tea. One black lemon iced tea. For $60. Which is $60 din sa iba. In fairness naman. Marami akong coins. Ay guys, ito yung version ng pork bun na nasa Rauhi. Ito siya. Thank you. Nandito rin sila guys. Ayan. Kasi halos same ng lagayan. So nasa, thank you. Nakatawa naman, 65. So ang loob niya pala is green onion, pork, sesame at saka dough. Ayan, yun lang yung made. Ayan siya. Uy, oh my god. Ang sarap. Ang sarap guys. For $60. Ito lang siya. Katabing-katabi nito ng pork bun. Lasang-lasa mo yung lemon. At saka parang may kalamansi siya. Kaya masarap. Healthy. Ito siya, Natuwa naman ako meron dito. Same na same. Process. 65. So since nandito tayo, bili tayo. Can I have one? Kasi tapos ito naman guys, maramihan. So pili kayo, ito yung bowl niyo. Pili lang kayo ng pili kung ilan gusto nyo. I'm not sure kung per piece siya or per grams. Basta yan. Tapos syempre sa mga night market, hindi pwedeng walang claw machine. May mga daya kasi ito eh. Nanihira pa nga. Hindi na ka naglalaro, nanihira pa. Ayan. So pasukin nyo yan. Very kasi inviting yung kulay at saka yung mga toys. Ayan, ito may restaurant dito pinipilahan. Hindi ko lang alam kung ano yung binebenta nila. Stinky tofu. Ay. Humahangin. Amoy na amoy ko yung stinky tofu. Ito naman. Sausage ulit guys. Alright guys, so ito pala may sasabihin ako. Since nasa night market tayo, actually, yung sasabihin ko, hindi lang sa night market nag-a-apply ha. So if ever guys, nasa marami kayong tao na lugar, or may pinuntahan kayo, sige sabihin natin night market, hindi lang dito sa Taiwan, kahit sa ibang lugar, please, be mindful with your belongings, okay? If ever may mga gamit kayo, make sure na nasa harap yung bag ninyo, yung mga cellphones ninyo kung hindi nyo naman gagamitin, at for sure naman hindi nyo gagamitin dito, unless magpa-picture-picture kayo, hawakan nyo na lang. Pero kung hindi nyo gagamitin talaga, itago nyo na lang sa loob ng bag ninyo. And make sure na meron din kayong parang clip or whatsoever para hindi mabilis mabuksan yung inyong mga bag. Kasi maraming nagtatag sa akin guys, maraming nagsisend sa akin, mga nagsusumbong, marami ring nagkukwento sa mga Facebook page sa Taiwan na marami daw mandurukot dito. May mga instances pa nga daw na magiging friendly yung mga tao, tapos mamatyagan kayo, susundan kayo guys kahit sa train pa lang, going here or kahit saan, hanggang sa magkaroon sila ng chance na madukutan kayo. And guys, alam nyo ba kung anong lahi? Yung mga Pinoy. Dito nagkakalat yung mga Pinoy guys. And actually, hindi na ako na-shock, hindi na ako nagulat kasi sa Thailand guys, sa Bangkok din, karamihan sa mga mandurukot, mandudugas, mga Pinoy guys, may mga grupo sila. Ay nako, ayun lang ha. Di naman ako nagkulang guys na palagi ko kayo sasabihan na kapag nasa night market kayo, tago nyo yung mga gamit niyo. Or wag na lang kayo magdala ng bag kung malapit lang naman kayo dito nag-i-stay. Ganon ha. So tara. From sa bungad, from sa starting point natin guys, meron dito itong first intersection and may mga kainan pa rin, tapos may 7-Eleven dito. Tapos sa likod ko ay Momentum. So may mga bilihan ng sapatos, may New Era, kayo na bahala pumasok. Okay, so dito tayo galing. Yan. So merong cube steak, Angus beef guys. Kalat naman yan kaysa ang night market meron. Tapos merong, oh my god, oyster. Hindi guys oyster oyster, ganun. OMG.
Ayan o. Naalala ko yung Abalon. Nakinain natin sa Jeju Island. Nakalimot na ako. So okay na yan. Tapos may mga nagtitinda ng socks dito. So ito na yung intersection na sinasabi ko sa inyo. Guys, for the drinks, masarap siya. I'll give it 9 out of 10. So daanan pa rin pala to guys. Ayan o. So ang gagawin natin, dire-diretso lang tayo ha. Tapos dito sa kanan ko, puro bilihan ng mga damit. And sabi ko nga sa inyo, medyo pare-pareho yung mga binibenta rin nila dito sa ibang night market. Yung maliliit lang na sausage, first time ko yun na nakita. Hindi ko lang alam kasi hindi pa tayo nagrarauhe. Kung meron din sa rauhe nun. Wait nyo, check naman. Ayan, mga dessert. Meron dito. Banana oh. Yes mga be. Sa kayo galing be. Gutom na ba kayo be? Ayan guys yung 7-Eleven. Okay, so wala na dito. Wala na. So tara. Dito tayo. Kakaliwa tayo. Yan yung dire-diretso. Dito tayo galing. Si kuya walang magkano itong tanghulo? Walang customer. Bili nga tayo. Oh, okay. So merong 50, 60, 70, 80, 100. So itong may grapes at saka may strawberry, 70. Let's get the 70 na lang. Yeah, I'll get this. This one. Wala kasi siya customer. Kawawa naman. 70. Thank you. Thank you. Guys, first time ko nasasakan to dito rin sa Taiwan, sa may Rauhe, kasama ko pa si Shane. Then nakailang beses na akong balik sa Taiwan. Hindi ko pa ulit titikman kasi noong mga times na yun parang mainit and so on. So tara, tikman natin. Strawberry coated into sugar, melted sugar, tapos may grapes sa ilalim. That's $70. Malamig ka? Actually guys, nakalimutan ko na yung lasa nito. Pero nung natikman ko ulit, ano pala siya? Maasim yung strawberry, tapos matamis yung sugar syempre. Nagbabalance yung lasa, binabalance niya yung asim. Kaya hindi kayo maasiman. Ganun siya. Tapos malamig pa. Dessert na dessert yung peg niya. Kung makikita to ng iba, sasabihin nila, ay, ano lang naman siya, literal na strawberry coated into sugar. Pero guys, dati wala nito sa atin. Nagaya lang. Kaya meron na nito sa Pilipinas. Pero in fairness, panalo naman. When I say panalo, worth it for the price, ha? Kasi nasa night market tayo. Pero mas may imumura pa for sure. Parang feeling ko mga $50 to sa ibang night market. Since nandito naman na tayo, sulitin na natin. And every time na nagna-night market tayo guys, ang ginagawa ko, naglalaan ako ng 1,000 NTD budget for the night market. Pero hindi naman natin yun. Never natin yun naubos. Kaya don't worry. And sabi ko to guys sa vlog natin before na hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Kaya pag nag-ice cream ako, hindi ko madalas naubos. Nag-shake ako. Shake. Pumasok yung ganong sugar. Sorry naman. Bumaon sa lalamunan ko ha. Yeah, kakashake. Pero yun, hindi ako mahilig. Kaya this one, I'll rate this mga 8 out of 10. Okay siya. Good for dessert siya guys. Hindi masyadong matamis. Yung matamis na matamis. Grapes naman tayo guys. Guys, malaki yung grapes niya. Naalala ko, nung nasa Jeju Island tayo, na-meet natin yung host ng Airbnb. Di ba, nag-inuman kami. May ganito silang pulutan. Ganito. Naalala ko lang bigla. Ang mabait ng mga host natin na yun, no? And guys ngayon pa lang, kaya target na namin bumalik ng Jeju Island sa siguro cherry blossom season, mga end of March or last week ng March hanggang first or second week ng April. Ito pa, dumadami tayo guys. Si Shane, si Brian, si Chad, tapos nagbabalak rin sumama ni Guido at saka ni Kat. Yung minute natin sa Dadao Cheng Warp at saka sa Ningxia Night Market na mga ka-empinatics. Ayan, nagbabalak din sila. Ang daming gwapo. Okay, we're good. On to the next one. Ito rin guys, nauso rin pala dito yung mga sugar cane. Ayan. Okay, so tara. Ayan, meron din dito mini sausage. Tapos peanut ice cream. And then yung iba na guys, may mga restaurant dito. Hot pot. Hot tofu. Okay, parang wala na dito. Wala, yun lang ba yun? Lakarin pa natin O nga, maluwag na dito guys. Tapos ang karamihan dito is nagtitinda ng mga damit. Tapos ano to, nag-iisa.
Oh, noodles naman guys. Tapos meron silang pwesto doon. Ay, wait lang. Sorry. Tapos pwede kayong magano doon, kumain doon. Di ba? Sorry. Hala, kalsada na yun. Saan yung pinakabungod ng Shili Night Market? Sige, ikutin natin. Mahaba pa yung oras natin guys. Marami tayong oras, kumbaga. Oh, ayan. Minsan no, nakakatuwa na nagbablog ako pero mismo ako naliligaw. Lalo na kung first time natin guys. So bumalik tayo kasi chinek ko yung Google Map. Malayo na pala talaga tayo sa pinaka Shili Night Market. Parang after ng intersection, doon sa may tapat nung Shilin Sishan Temple, dapat harap niya. Ganon. So yung nakita ko parang sabi ko, bakit parang ang daming tao nagagaling doon nung kumakain tayo ng yung tanghulu. So doon pala dapat. Sorry na. First time natin. Sige, kita-kits tayo doon. Or let me just say, follow Google Map talaga. Okay? More moments later. Guys, ang ganda ko ng mini bag. Nasa 100 NTD lang. Ayan o. Pwedeng pampasalubong. Ganito siya o. Diba? Ayan. Ang cute. Tapos may pang Christmas. Kasi yan, 100 NTD. Yeah, just one. Ha, nice. Ay, ito. Ito guys yung hinahanap ko rin. Punching bag. Magkano? Pwedeng magpapalit ng token dito. So, 2 token. Oh. Next. Oh. Nice. Ito ang dami guys oh. 1, 2, 3. Ay, go. Oh. I-try ko naman daw. Sabi na try ko. Kung sila kaya i-try ko. Charot lang. Kumaharot na naman. So anyway guys, may pinasukan ako. Yung pinakadulo ng temple, may street sa kabilang side ha. Sa harap ng temple, kumbaga. Ito siya oh, puro palaruan na dito. Tapos ito pala yung tinatawag nilang mga parang night market. Ayan, maraming iyo. Hindi ko lang alam yung iba kasi sarado. Pero pwede nyo pasukin yan. Tapos pasukin to. Ayan, magkakano. Puro palaruan yung bungad niya. Parang feeling ko, sa labas yung kainan. Tapos yung mga garments, mga pasalubong, mga gift shop is nandito sa loob. Ito, yung may bubong na to. Try kaya natin. Bakla-bakla no. Try kaya natin. Naiyak ko na kuya eh. Try natin. Nasabi ko sa inyo guys na nagmamuay tayo ako, di ba? Huwag kayong ano. Wait lang. At 20, ang taas naman ang score dito, 900. Two tokens. Partida may bag tayo. Gumagano, numaarte. $500 long. one more. Hindi ako payag. Wait lang. 500 lang din sila kuya eh, kanina. Stretching. Si Guido, mahilig maganito. Di ko natanong kung ilan yung score niya. $700. Yay! Oh. 700 guys. Pareho, dalawa. Huwag kayong ano-ano. Ha! Ang babangasan ko kayo. Charot lang. Ay, si baby. Charing.
Nakakatuwa naman. Guys, i-beat nyo to. Pag nakakita kayo nito ng boxing machine, beat nyo yung 705 natin ah. Oh, 500. Okay, baka mahiya si kuya. Baka mahiya si baby. Baka mahiya si baby. Ayun pala yung way natin para magkaroon tayo ng friends. Magtagal tayo sa ganon hanggang sa may mga manood sa atin. Lakasan natin, ganon. Ano. O nga guys, puro palaruan na siya. Puro mga nagbebenta ng mga laruan at saka mga more on teddy bear. Flash toy. Ayun o. So sarado yung iba guys. Tapos may restroom dito. Wala na eh. Ito rin yung mga baril-baril guys oh. Diba? Ang cute. Ay ganun din pala. Umikot lang din tayo. So ito na ulit yung mga kainan sa Shady Night Market. So malawak pala siya guys. From here, ito yung pinakainan. Tapos ito yung mismong tapat ng temple. Ito yung temple. Ito siya. Actually guys, hindi pa naman ako busog. So once we're done dito, baka pwede pa tayo maghanap. Pwede kainin. Pwede kainin. Iba yung nasa isip no. So anyway, time check. Nawala na ako sa time. Kung anong oras tayo nandito kanina pa. 7:49 PM pa lang guys. Aga pa. Parang feeling ko 6:30 tayo umalis eh. So let's go for the pork bun. Medyo mainit pa siya konti. Konting-konti na lang. Okay. So guys, hindi pala siya like 100% na same dun sa binibenta sa Rauhi. Kasi may sesame seeds. Ang pagkakaalala ko, walang sesame seed yung pork bun nila doon. Pero yung laman, I think pareho. Okay, let's go. For the lasa, parehang na parehan guys. Marami siya marami laman niya guys. Ang daming guwapo guys. Lalo ako nagugutom. Tapos, na-compare ko agad siya guys. Naalala ko, mas maraming laman nito dito sa Shady Night Market, yung pork bun na to, compared sa pork bun sa Rauhi. Ang kapal hindi siya tinipid. And for the price, parang halos same lang siya. 65 NTD. Alam ko 65 din to sa Rauhi. Malalo. Promise, masarap. Grabe, parang nandito pa lang siya. Parang gusto ko pa kumain. Ay, ito pala guys, rate natin ng 10 out of 10. Masarap siya talaga. Again may mga nababasa kasi ako sa mga Facebook group ng Taiwan na hindi nila gusto yung lasa ng pork bun. So again, subjective kasi ang panlasa. Lalo na sa mga food vlogger. Pwedeng masarap sa inyo, pwedeng hindi sa akin, pwedeng masarap sa akin, pwedeng hindi masarap sa inyo. Pero ang pinaka-point ko doon, if ever magta-travel kayo, try the authentic food. Okay? Regardless kung magustuhan nyo hindi, at least na try niyo. Walang mawawala, mag-enjoy pa kayo. Kung hindi man kayo nag-enjoy, then move on. Ganun lang siya, ha? Huwag nyong hayaang masira yung mood ninyo na pangit naman yan, ewan, ganyan. Always see the goodness in every situation. Pak! Ngayon ko lang naisip yun. Always see the goodness in every situation. Okay, no? Mark Paragas, MP Nautics, approved. So, hanap pa tayo ng pwedeng makain, guys. Later. So guys, nandito tayo sa loob ng mga souvenir shops, yung may bubong. Tapos, may toilet dito. Actually, ito guys yung toilet. And then, habang sinusundan ko yung logo ng toilet, may nakita ko nakalagay B1. Tapos nung nakita ko, meron pa palang food court dito guys. As in basement nitong market na to. Nakakatuwa. Look. So, bali doon tayo galing guys. Tapos ito yung toilet, ito yung mga palaruan. Napakaraming palaruan guys. Mag-enjoy yung mga bata dito kung may mga kasama kayo. Tapos ito, may nakalagay dito, B1. Food court. Ayan o. Check na natin. Na-curious ako. Parang, actually, na-curious ako, pero at the same time, may naaalala ko na napanood ko before, na sabi nila, mura daw yung mga kainan dito. So, check lang natin ha kung open. I think open siya from 3 PM to 12 midnight. Ayun, taas naman ito. Wala bang elevator? Nagre-reklamo agad. Kasi magugutom na naman tayo. So, okay. Oh,
May food court pala dito. Ngayon ko lang nakita to. Parang may elevator doon. Doon sa side na yon. Pag lumabas kayo dyan, meron. Kasi may parking pa to sa basement 2. So, ang gawin natin, dito muna tayo sa side. Nice. Tapos, ang dami pang ano guys, oh. Ang daming pwesto. So, if I were you, mag-take out kayo ng mga food sa taas. Tapos, dali nyo dito. Pero bumili rin kayo dito. Para naman legit yung pagkain nyo dito. Wala naman nakalagay na no outside food or whatsoever. So, ito guys. May Shilin Tea. Tapos, Duck Fragrant House. Dito nga pala yung mga fried rice kung gusto ninyo. Ang dami yung nag-range guys ng $100 to $120. Parang mas mura dito yung fried rice. Ba't ang arte ko? Nakaganon ako. Ayan. May sashimi. Taray, dito rin pala kayo makakakita. Feeling ko, yung mga nandito, wala sa taas. Ito, may milk tea. Ito guys, oh. May Xiaolong Bao din sila. At hindi lang yun marami pa. At maganda dito guys, may mga pictures, tapos may mga price na rin. Para turo nyo na lang or picturean nyo. Oh guys, teppanyaki. Ay, ang cute. Wow, ang taray naman natin. Nakaka-discover tayo ng mga ganito. Ayan, mga fried rice. Karamihan pala fried rice. Nice. Ito pala, elevator, oh. Elevator. Ayan. Food court pala talaga sa basement 1. Tapos basement 2 and 3, parking lot na. Ayan, ang ganda, oh. Like inviting kasi may mga picture siya. Wala ko nakitang mga rice, mga fried rice. Sa taas, nandito siya sa baba. Tapos may secret burger dito. Secret lang natin, ha. Ribo ko masarap yung burger nila. Pero medyo pricey. Pero kung masarap naman, why not, diba? Ayun pala, may restroom din dito. Ayan. Alright, on to the next side tayo. Uy, teppanyaki ulit. Taray, magkalaban, magkatapat. Ay, hindi sila magkatapat. Uy, it is a must experience, in fairness. Marami kumakain. Ayan yung mga fried rice ulit guys, so parang ang sarap niya. Uy, meron silang braised pork rice. Tapos may fried dumplings. Oh my god. Kakain ba tayo? Actually, nahanap-hanap pa yung braised pork rice na yan. Can I check? Yung braised pork nila, may 35, may 55. In fairness, mura dito kung ganon. Mag-rice ba tayo? Sige nga, mag-rice tayo. Can I have 没有双不传不 one big? Hello water, cola, oyster, Oh, omelette. Oh, okay. So 35 for small, 55 for big. Big tayo eh. May mga drinks din sila. Thank you. Shit. Ano po? Thank you. Finish you come back. Okay. Thank you. Pag natapos nyo daw, balik nyo dito. Yung lagayan. Medyo malaki siya. Medyo marami. Parang kailangan pa natin ng ulam. Look ko. Pero in fairness, mura na to guys. Nagutom sa pagbaba ng hagdanan. At maraming lamesa. Sayang na ubos na natin yung mga mga ulam natin. Malaki siya guys. So again, dito na kayong mag-rice. Bili kayo ng maraming ulam sa taas. Okay. Kain tayo. Ang maganda kasi dito guys, sa mga braised pork rice nila, kahit marami yung rice mo, yung pinaka braised pork is nagiging toppings lang siya. Pero yung sabaw, halo-haluin nyo lang kasi yung maraming sabaw niya. Oh, parang iba yung lasa ng braised pork niya dito. Iniisip ko kasi wala man tayong kinain na pwedeng magbago yung panlasa natin. Medyo may pagka-light version lang yung braised pork nila. Unlike dun sa mga natikman natin, talagang lasa-lasa mo yung pork. Parang pili ko na parami yung tubig, ganun. Or, baka masyado lang marami yung rice natin. Hindi rin eh. So anyway, at least na-try na natin mag-rice ulit dito. O, parang medyo na parami yung tubig niya guys. Nandun pa rin yung lasa pero konting-konti yung lasa. Light version ng braised pork. Dapat pala nag-small na lang tayo. So, i-rate natin ito guys ng 6 or 7 out of 10. Hindi naman, guys, pag nag-rate naman ako ng mga ganun, hindi naman pangit na pangit yung lasa. Kumbaga parang nakulangan ako. O, sabihin natin, sige, 7 out of 10. Ayan. Tapos ito pa pala, yung tabi nga ng rice guys. Parang nakakayang ibalik ng may tira. Kaya ubusin natin. May excuse. Kaya parang naghahanap tuloy ako ng ulam. Naghahanap ng excuse. Sorry na. Ew. Pero, kung may kasama kayo guys, pwede nyo pa rin i-try. Tapos bilhin na lang kayo ng ulam kasi parang siyang good for two.
So I guess guys, ito yung magiging finale natin na kakainin dito sa Shili Night Market. Tapos ang gagawin natin, mag-Google Maps na lang ulit tayo papunta dun sa Jantan MRT Station. Wait lang ha. Ang score natin is 7, di ba? O tama, sige, saktong 7. Yung pinakasabaw pala niya, napunta na sa pinakailalim. Yung parang yung pinakamalasa. So ito, guys, 8 out of 10. Okay siya. Haluin nyo ha. Haluin. Halu kayo, be. Ganun. Yeah. Again, I'm sorry. Park Paragas and Fanatics approve. Sabi ko pa naman, sa buong stay ko dito, parang hindi ako makakapag-rice. Guys, 2 days pa lang to. Kahapon nakapag-rice tayo kasama sila Gido sa Nation Night Market. Tapos ngayon rice ulit. Asan yung promise? Promise is made to be broken talaga. Soon after. So balik guys, nag-elevator na tayo. Ito. Tapos paglabas pala natin ng elevator, ito yung pinaka main road. So again, follow Google Map kung gusto nyong puntahan na or umuwi na at mag-MRT ulit ha. So ito siya again. Itong basement 1 na food court is nandito sa loob ng mga palaruan. Malaking palaruan. Oh, wait lang. Wait lang ha. May nakita ako, may napansin ako. Maraming ano. Oh my god, nandito pala yung Hot Star guys. Yung wala na sa simending nito. Akala ko guys, totally wala na siya. So, andito pala yung malaking chicken guys. And dito is $95 lang. In fairness, mas mura siya. Kasi may nakita akong nagbebenta rin ng chicken na ganyang kalaki. Nasa 110. Katabi ng crispy milk donut. Ayan siya guys, oh. Nakakatuwa. Okay, so ngayon, check na natin kung paano pabalik ng MRT. At nandito rin pala, mas marami na yung basurahan dito. And alright! Ano sagot nyo? Alright! Ay, ito pala! Ayun! Ayun yung hinahanap ko. Yung bungad ng Shili Night Market. So wait lang ha, bago tayo magpaalam. So bali bago pala kayo pumunta dito, if ever sa Jantan nga talaga kayo magagaling, dito kasi, dito yon, mapupuntahan nyo na rin tong food court. Tapos may escalator yan pababa. So yun na yun. And then ito, Shili Market. Alright, so that's it guys. Naawa naman ako. May namamalimos. Man, iba yung pakiramdam ko guys pag alam kong deserving yung tao. Kakaawa. So anyway, sige, paalam na tayo. So, yun lang guys. If ever may makakakilala kayo na pupunta ng Taiwan anytime soon, suggest nyo na pumunta sa Shili Night Market. Kasi isa to sa mga kilalang night market dito guys sa Taipei, Taiwan. Sorry naman, bumaba yung energy ko. Kawawa naman yung namamalimos kasi wala na siyang kamay. Grabe no, parang bigla ko lang na-realize na ang daming tao nagrereklamo kung ano meron sila ngayon. Kahit na capable sila, kahit na kumpleto yung katawan nila, compare dito sa mga grabe, napaka-unfair ng life actually. Kaya kung may means naman kayo guys na makatulong kahit sa napakaliit na bagay, please do it. Wala, sorry naman, bumababa yung energy ko, naawa ko eh. Sige, balikan ko lang siya guys, tapos magbibigay ulit ako. Let's share the blessings kasi, by the way, ito pala, hindi nyo alam at hindi ko kasi sinasabi na libre yung accommodation natin. Libre din yung mga kinakain natin kasi may nagbibigay ng budget sa akin. So why not, diba? Let's share. Oh my God. Sige, paalam na ako. Sorry naman. Nakaka-asar lang ang life. Bakit napaka-unfair? So anyway,
Okay, so again guys, kung may mga kakilala kayo na pupunta ng Shili Night Market or ng Taipei, please share this video and like nyo na rin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Taipei, Taiwan, at sa mga susunod pa mapa-domestic man or international. You can also follow me sa iba ka pang social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, and you can join us for free as well sa ating Empinatics Official broadcast channel sa IG para sa mga updated ganaps, mga travel plans, mga future plans, para malay nyo magkasabay-sabay tayo guys, at pwede tayo magkita, pwede tayo mag-meet and greet, yung mga quick meet and greet. Okay? In this cruel world, let's learn to be kind. Okay? So, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night everyone. Bye bye.